Kung iniisip mong mas lumalakas ang China, baka mali ang basa mo. Sa likod ng kanilang mga barko, kanilang mga misail at kanilang agresyon sa West Philippine Sea, may mga senyales na hindi nakikita ng karamihan. Mga senyales ng pressure, mga senyales ng deadline, mga senyales ng isang bansang maaaring nasa pinakadelikadong yugto nito sa loob ng dekada. Humihina na ba ang China? Ngayon, pag-usapan natin ng isang realidad na bihirang ilahad ng direkta ng Beijing. Isang realidad na makikita sa likod ng kanilang mga barko, kanilang mga banta, at kanilang paggamit ng water cannon sa ating karagatan. Dahil kapag tiningnan natin ang mga pangyayari at mga palatandaan, maaaring magbago ang ating pag-unawa sa direksyon ng China. Ngayong linggo, yumanig ang Middle East matapos ang isang malaking operasyong militar. Sa operasyong tinatawag na Operation Epic Fury, inilunsad ng Estados Unidos ang pag-atake laban sa Iran noong February 28, 2026. Iniulat ng Reuters na patay na ang Supreme Leader at sinabi rin ng Iranian state media na siya ay namatay. Ayon sa CENTCOM, maraming military targets ang tinamaan sa iba't ibang bahagi ng Iran at ang China, tahimik, maingat, nanonood mula sa gilid. Bakit? Dahil ang Iran ay hindi lang basta kakampi ng China. Isa ito sa mahahalagang oil sources ng China, lalo na sa panahon ng sanctions at geopolitical pressure. May malalim na economic at strategic cooperation ang dalawang bansa, kabilang ang energy agreements at infrastructure projects na kaugnay ng mas malawak na Belt and Road Framework. Sa loob ng maraming taon, naging mahalagang bahagi ang Iran ng presensya ng China sa Middle East. Kaya ang anumang malaking destabilization doon ay may implikasyon din sa interes ng Beijing sa rehiyon. Para sa maraming analysts, ito ay isang malaking geopolitical pressure para sa Beijing. Isang mahalagang bahagi ng kanilang estratehiya sa labas ng Asya ngayon ay nasa ilalim ng malaking pagbabago. Pero hintay, hindi pa tapos. Noong January 2026, dalawa sa pinakamataas na general ng PLA ang iniimbestigahan ng pamunuan ng China. Hindi ng Amerika, hindi ng Pilipinas, kundi ng sarili nilang sistema ng pamahalaan. Sina General Zhang Yuxia at General Liu Zhenli, dalawa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa loob ng Chinese military, ay iniulat na iniimbestigahan para sa serious violations of discipline and law. Opisyal na inanunsyo ito ng Ministry of Defense ng China. At bakit? Ayon sa opisyal na pahayag, malubhang paglabag sa disiplina at batas. Para sa ilang analysts, ang mga ganitong hakbang ay maaaring indikasyon ng mas mahigpit na kontrol sa loob ng military hierarchy. May mga eksperto na tumutukoy dito bilang isang uri ng loyalty consolidation, kung saan ang political reliability ay binibigyang diin kasabay ng operational capability. Sa anumang armed force, ang balanse sa pagitan ng katapatan at kakayahan ay mahalagang usapin. At ito ang parehong military na maaaring humarap sa Amerika at sa Pilipinas sa hinaharap. Ngayon, narito ang isa sa pinakamalaking hamon ng China. Isang bagay na bihira nilang pag-usapan ng direkta. Malaking bahagi pa rin ng kanilang populasyon ang nasa working age. Ngunit ayon sa mga opisyal na ulat at sa mga eksperto, ang bahaging ito ay patuloy na bumababa taon-taon. At ang pagbaba na ito ay resulta ng dekada-dekadang mababang birth rate, isang trend na mahirap nang baligtarin. Ito ang tinatawag ng maraming analysts na demographic pressure, isang hamon na maaring makaapekto sa ekonomiya,
at sa lakas ng kanilang armed forces sa mga susunod na dekada. Ang demographic trend na ito ay hindi madaling baligtarin. Kahit may bagong policies o incentives, ipinapakita ng karanasan ng ibang bansa na mabagal at mahirap baguhin ang long-term population decline. Ito ang resulta ng dekada-dekadang one-child policy. At ngayon, unti-unti nilang nararamdaman ang pangmatagalang epekto nito. Ayon sa mga analysts, sa mga susunod na taon, inaasahang patuloy na bababa ang working age population habang tumataas ang bilang ng matatanda na nangangailangan ng suporta. At sa isang posibleng malawakang gera, maaring maraming casualties ang magmula sa mga pamilyang nag-iisang anak lamang ang mayroon. Ibig sabihin, ang social cost ng bawat pagkawala ay maaaring mas mabigat kaysa sa mga nakaraang henerasyon. Sa ganitong demography, bawat pagkamatay ay maaaring magdala ng mas mabigat na social cost. Sa ilang kaso, maaaring mawalan ng nag-iisang anak ang isang pamilya na siya ring inaasahang susuporta sa matatandang magulang. Ibig sabihin, ang epekto ng bawat casualty ay maaaring mas malalim kaysa sa mga nakaraang henerasyon. Ang tanong ngayon, gaano kalaking domestic pressure ang kayang tiisin ng anumang pamahalaan sa ganitong sitwasyon? Yun ang isang hamon na kailangang isaalang-alang sa anumang malawakang gera. Ayon sa iniulat ng Reuters noong 2023, sinabi ng CIA Director na inutusan ni Xi Jinping ang People's Liberation Army na maging handa para sa Taiwan pagsapit ng 2027. Para sa ilang analysts, ang 2027 ay isang mahalagang readiness milestone. At may mga nagsasabing ang timeline na ito ay maaaring may kaugnayan sa mas malawak na demographic at economic trends na kinakaharap ng China. Ngunit kung paano ito isasalin sa aktual na polisiya ay nananatiling bukas na tanong. Ayon sa ilang geopolitical analysts, may tinatawag silang window of maximum leverage sa trajectory ng China. At para sa ilan, maaaring papalapit na ang dulo ng panahong ito. Kaya ang agresyon na nakikita natin ngayon, ang mga banta, ang mga pagsasanay, at ang presensya ng kanilang mga barko sa ating karagatan ay hindi lamang pagpapakita ng lakas. Para sa ilang eksperto, maaari rin itong basahin bilang kilos ng isang bansang humaharap sa lumalaking structural pressures. Isang bansa na kailangang balansehin ang panlabas na imahe ng kapangyarihan at ang mga panloob na hamon na kinakaharap nito. February 23, 2026, ilang araw lang ang nakaraan, ang mga opisyal ng Pilipinas ay bumisita sa Pulo ng Pag-asa, ang ating pinaka-estratehikong isla sa South China Sea. At habang lumalapag ang kanilang eroplano, nagliwanag ang kanilang mga cellphone. May mensahe, "Welcome to China," sa sariling lupa natin, sa ating sariling isla. Naitala ang paglitaw ng Chinese signal sa roaming ng ating mga opisyal habang sila ay nasa Pag-asa. Para sa maraming observers, hindi ito simpleng technical glitch. Maaari itong basahin bilang isang uri ng psychological messaging, isang paraan ng pagpapakita ng presensya sa isang lugar na may alitan sa soberanya. At ang sagot ng Pilipinas, nagpatuloy, nagpulong, hindi umatras. Yon ang Pilipinas na naninindigan. Kaya ngayon, bumalik tayo sa tanong, humihina na ba ang China? Ang mga numero ay nagsasalita. May mga general na iniimbestigahan. May mga kakampi na nasa presyur. Ang populasyon ay bumababa. At ayon sa ilang analysts, maaaring papalapit ang dulo ng kanilang pinakamalakas na panahon. Batay sa mga pangyayari at palatandaang ito,
May mga palatandaan na humaharap ang China sa lumalaking structural challenges. Pero huwag tayong magpabaya. Dahil sa gitna ng matinding geopolitical shifts, ang mga bansang humaharap sa panloob na hamon ay maaaring gumawa ng mga desisyong may malawak na epekto sa rehiyon. Ang history ay ginagawa ngayon at ang Pilipinas ay bahagi ng mas malawak na pagbabago. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.